The reflux is yung content ng stomach mo umaakyat papunta sa esophagus. Marami tayo iniinom na gamot ngayon, di ba? So, hindi natin alam na pwedeng gastric irritant or mamaya yung sa esophagus natin magkakagasgas dahil sa inom tayo ng inom ng gamot na yun. So, Doc, let's talk about acid reflux. Ano ba talaga po yung nangyayari sa katawan kapag nakakaranas yung tao ng acid reflux? Ano yung, bakit may pain, bakit may pagdighay, bakit may pangangasim? Ano po ba yung nangyayari? Kasi yung reflux, usually, tayo, sa atin, medyo normal yon na may reflux. So. Pero ang nagiging problema is kapag madalas na siya. So the reflux is yung content ng stomach mo umaakyat papunta sa esophagus. Ito ay isang problema sa paggalaw at saka sa barrier sa pag-akyat ng contents ng stomach na. So, yun yung bali nagiging problema natin. Okay? Ano po yung nangyayari? Bakit po siya umaakyat? Kasi usually, meron naman talagang, yun nga, like what you mentioned, meron talagang reflux. But at this point, or during these cases, bakit mas grabe? Tama po ba yung term? O mas maraming content yung umaakyat? Yeah, okay. Bakit po nagkakaganon? Sa iba-ibang tao, iba-iba yung mga kondisyon na pwedeng maging dahilan kung bakit umaakyat. Maybe it's pwedeng dahil sa madaming laman, yung content niya, sensitibo yung tiyan ng tao sa contents, causing the discomfort. Or pangalawa is yung anti-reflux barrier natin na o-overcome pwedeng dahil sa frequent, madalas yung reflux dalas sa reflux episode, or pangalawa, ang daming contents ng tiyan. Parang na-overcome niya yung anti-reflux barrier natin. Okay. No? Dok, may narinig lang ako dun sa term nyo, yung sobrang dami. So, may kinalaman ba to sa sobrang kabusugan? May ganun po ba? O dahil dumami yung laman? More of the distension nung tiyan ng tao. No? At saka yung may iba-iba na busog sila pero hindi naman nagre-reflux. Yung iba naman, konti pa lang, hangin pa lang, nagre-reflux or parang may discomfort na kagad na nararamdaman. Okay. No? So, paano po nagkakaroon ng isang tao na gano'n? How does one develop acid reflux? As mentioned, it's more of yung sa barrier, anti-reflux barrier. Medyo mahirap i-explain, pero meron tayo sa anatomy natin na yung sphincter sa esophagus, no? Minsan, persistently open siya o kaya naman minsan hindi gumagalaw yung contents ng stomach. So, nagsistay lang siya doon. Hindi siya bumababa ng maayos, no? So, yun po. Okay. Doc, you mentioned na nasa tiyan, esophagus area. Pero, so, gastric problem ba siya? Pero bakit, siguro yung bakit may term tayo na heartburn? Ano po ba yung correlation ng mga internal organs na yan? Okay. Yung heartburn is the sensation. Kasi umaakyat siya parang perceive natin na parang chest pain siya. So, parang heartburn. So, burn, paakyat, no? Sa chest natin. Pag yung term mismo na sinasabi natin, gastroesophageal. So, both may connection, sa paggalaw ng tiyan natin. From the stomach, papunta sa esophagus. So, it's mainly a gastrointestinal problem, no? Yung system mismo. No? Okay. So, dahil nangyayari sa tiyan, at I think you mentioned about yung food intake and all, are there food, or are there types of food that trigger acid reflux? Maraming silang sinasabi na pwedeng triggers. Yung mga katulad na lang ng caffeinated drinks. May mga contents kasi yon na pwedeng yung sphincter medyo mag-loosen para medyo open ng konti yung sphincter natin. Meron din naman iba na parang yung mga fatty and oily na pagkain na pwedeng hirap ilabas or matagal iproseso ng katawan natin. Kaya mas prone tayo sa reflux. Yung iba din naman po, yung mga aside from the citrus, mga
spicy, spicy food, pwede din siya maging trigger. Minsan po yung mga dairy, pwede din siyang maging cause ng reflux episodes. Kaya feeling natin bloated din tayo. No? Okay. So, Doc, when does it become a problem? Kasi parang nabanggit nyo nga kanina, parang technically nangyayari naman talaga yung reflux. It's a natural process of the body. Pero kailan siya nagiging problema? Kailan siya dapat isang guni na sa isang espesyalista? Okay. Of course, syempre yung una, yung mga simple home remedies pwede nating gawin. Yung mga wag munang, yung mga lifestyle modification natin, yung mga wag munang hihiga kapag kakakain mo lang, you wait mga 3 oras po bago mahihiga. Small frequent meals, wag sobrang puno yung tiyan natin. Tapos, pwede rin po yung elevate natin yung head natin pag matutulog tayo. O kaya kung sakali naman, left side tayo hihiga. Yung diet, nasabi na rin natin, mga bawal, no? And then, pag may mga alarm symptoms tayo, doon mas maganda. Aside from syempre yung persistent, yung madalas kang nagkakaroon ng sintomas, may mga alarm symptoms tayong tinatawag. Katulad na lang nung persistent na nagsusuka ka ng suka, o kaya may dugo, o kaya black yung stools mo. Okay? Pwede rin yun. Nangangayayat, o kaya anemic. No? So, kapag may family history kayo ng stomach cancer or kahit anong cancer po sa gastrointestinal tract, mas maganda na rin pong magpakonsulta sa doktor. Okay. Ano yung mga risk factors ng acid reflux? Okay. Mostly sa anatomy natin, no? Minsan pag sobrang taba ng isang tao, pwedeng napupush niya yung tiyan natin. So hindi hindi makapag-expand o kaya yung may restrictive, so mas prone ang reflux episode. Meron din mga ibang individual may hiatal hernia. So, hindi na naman natin makikita yun ng basta-basta sa physical examination. So, kikita lang natin yun pag nag-endoscopy o kaya may imaging test tayo. Yun. Tapos, kapag pregnant, pregnancy, yung mga naninigarilyo, mas prone din sila sa reflux. And yung iba sabi, pag yung mga umiinom ng alcohol, mas grabe ang sintomas kapag umiinom ng alcohol. May iba mga genetics, may mga hindi pa natin alam kung anong dahilan sa genetics na bakit ito prone yung pamilyang ito na nagre-reflux talaga sila. Wala yung mechanism, hindi pa masyadong napag-aaralan. Okay. Doc, if we're talking about yun nga, yung acid reflux and all, what are the available treatments para doon sa mga pasyente natin? Enough na ba yung the usual na over-the-counter na mga para sa pangangasim or dun sa heartburn? Ano po bang nyo dun? Okay. So may mga over-the-counter medications na pwede nating inumin. Pag konti-konti lang yung sintomas, no? Like yung mga antacids na tinatawag natin. Kaya lang yung antacids kasi hindi niya nasusustain. Okay? Hindi matagal yung epekto. So pwedeng bumalik pa ulit. So, mas maganda magpakonsulta sa doktor para alam yung gamot, no? Marami kasing klase ng gamot. Aside from that, may mga gamot nga pala na pwedeng maging cause makapagdagdag or mas lalala o trigger or na-aggravate niya yung sintomas. Katulad ng mga pain relievers, no? So, kaya hindi masyado yung mga pain relievers. Kung ano lang yung binigay sa'yo ng doktor, no? Huwag naman tayo matakot sa pain relievers, pero kung ano lang yung nireseta sa'yo. Tsaka, Doc, self-medicate, no? Yun yung medyo nagiging problema. Tama po lahat ba? Marami tayo iniinom na gamot ngayon, di ba? So, hindi natin alam na pwedeng gastric irritant or mamaya yung sa esophagus natin magkakagasgas dahil sa inom tayo ng gamot na yun. No? Okay. Doc, if we're going to, let's say, be more specific dun sa mga pagkain na or mga
uri ng drinks, I guess, that you mentioned. Usually, once ma-diagnose na ang isang tao na may acid reflux, ano yung mga advice nyo sa kanila na, iwasan na yung ganito, iwasan na yung ganyan? Okay, so usually, ina-advise ko sa mga patients ko na avoid caffeinated drinks. Ayun. Coffee, tea, no? Yung mga yan. And carbonated drinks, soft drinks. Yung example natin. And bakit po yung caffeinated? Ano po yung meron dun sa... may component siya na pwedeng maging cause na mag-relax yung sphincter natin. So, dun po ba? Sorry, Doc, yung common na pinag-uusapan kasi, di ba, parang may kape na acidic. Tama po ba? Ano po bang interpretation nyo dun? Sa akin, para na lang mawala yung sintomas. Huwag na lang natin. Kasi wala naman talagang, actually, yung pag-aaral sa coffee itself, conflicting siya. Conflicting talaga siya. So, mga pag tinignan mo sa mga studies na, yung iba wala naman talagang sinasabi na bawal yung coffee. Pero, magulo, dahil sa magulo pa, I ask my patients na wag na lang lahat. Para safe. Para tingnan natin, observe natin, i-heal muna natin bago natin i-resume yung i-attempt naman natin. Hindi naman forever kang bawal. No, hindi naman pwedeng ang sakit naman, ang saklap naman ng buhay natin pag walang gano'n, walang kape, no? So, yun. So, coffee, carbonated drinks you mentioned. Soft drinks, yung mga alcohol. Yan, alcohol, spicy, yan. Citrus, yung mga maaasim, mga vinegar, yung mga tomato-based products, yung mga peppermint, yan, mga onions, milk, yun. So, yun yung mga pwedeng triggers ng ano natin. Can we describe them as types of food na medyo nakaka-irritate? Parang ganun po ba? Ng sikmura? May ganun po bang ano? Hindi naman. Yung iba kasi acid production, yung iba naman, iba-iba na siya. Malapit na siya. Yung iba acid production, yung iba yung sa sphincter, yung iba yung mga fatty oily food, mabagal yung paggalaw ng stomach natin, matagal i-process. Okay. Dok, isisingit ko lang, kunyari may mga pagkakataon na gusto nating madighay, tapos hindi tayo madighay. Tama po ba yung approach na, mag-soft drinks ka para dighay ka? Yung po ba ang tamang ano doon? Hindi po. Ayun. Sige, Dok, pakiliwanagan kami dyan. Oo, kasi, di ba sabi ko nga, bawal yung carbonated drinks. Meron kasi siyang component talagang, parang ano lang, parang hahangin. Okay, mas hahangin. So, mas maganda na lang, rule out na lang natin yung iba, inom ka ng tubig, mas maganda pa, no? Kung gusto mo, pwede ka rin yung mga pagkain, katulad ng mga avocado, mga melon, mga watermelon, bananas, apples, pwede nating kainin instead of yung mga bawal or yung mga ina-avoid natin. So, Dok, ano naman yung posibleng complications kapag hindi naagapan ang acid reflux? Okay. So, kung madalas na nagre-reflux, aside from dun sa tinatawag nating reflux esophagitis, yung may mga gas-gas, okay? O kaya yung minsan may mga ulcer dun sa esophagus, yun, pwede siyang mag-develop ng tinatawag nating Barrett's esophagus. Yun, isa yun. Pangalawa, pwede siyang mag-develop yung Barrett's esophagus, pwede siyang mag-develop ng cancer in the future. Okay? So, pwede pa din. So, kung pwede rin siyang maging cause ng stricture, tinatawag natin, o yung parang pagkitid ng daanan ng pagkain, no? Kasi dahil sa pamamaga, nagkakaroon ng deposition ng collagen, nagkakaroon ng fibrosis, hindi masyadong maganda yung pagbaba ng laman. Aside from that, may mga komplikasyon din, di ba? Yung mga napapansin natin, yung ibang may reflux, minsan dry cough, o kaya minsan may hoarseness ng voice. So, yung mga problema sa throat, no? Yung mga, pwede din yun. O kaya, minsan may dental caries din sila. So, minsan din, pwede sila at risk for yung mga infection like pneumonia, no? So, yung pag-persistent lang yung mga... Okay. Dok, meron tayong iba't ibang nadidevelop siguro din na mga paniniwala yung mga tao. Baka pwede nyo kaming i-guide.
may kinalaman ba yung kunyari, bilis ng pagkain? Yung mabilis kumain? Mayroon ba siyang connect sa acid reflux? Wala naman. Okay, Oo, wala. So, Wala naman. Wala yung ang bilis kasi kumain or something? Siguro more of sa iba pumupunta yung pagkain na kinakain natin. Kasi 'di ba, pag mabilis ka minsan nacho-choke tayo o kaya parang sa lungs kumakain tayo. Na pumapasok yung pagkain. Pero wala naman po. Okay. Doc, yung sa mga nagiging medyo casual na yung pag-intake ng over-the-counter, antacids, anong dangers niyan? Parte na yan? Relatively safe yung mga antacids natin. Kaya lang, syempre, depende sa kondisyon mo. Syempre, hindi naman natin alam kung may interaction sa mga iniinom mo gamot o kaya hindi pala maganda sa katawan mo or mga may electrolyte imbalance naman pala. So, depende yun. And, yun nga, inom ka ng inom, hindi naman gumagaling, gastos ka ng gastos, hindi naman natin nasusolusyonan yung problema mo. No? So, yung mga over-the-counter drugs, pag pakonti-konti, parang isang beses, 2 beses, pwede mong inumin. Pero pag patuloy na, baka yung mga prescription drugs na yung kailangan nating inumin. Which means kailangan ng magpatingin. Magpatingin. Doon na pumapasok siya. Yes, opo. So, Doc, meron bang particular age group na mas prone sa acid reflux or male, female? May ganun, bata, matanda? Okay. Regardless ng age natin, pwede tayo magka-reflux. Although, yung mga may komplikasyon sa reflux na-associate natin sa mga may edad at saka sa mga lalaki, okay? Yun yung mga mas prone sa complications. Pero hindi natin masasabi kasi minsan yung lifestyle kasi nila, no? Minsan inom pala ng alak o kaya sigarilyo, pwede rin kasing makontribute yun. Ngayon, nowadays, may iba yung mga stressful events like yung mga bata, di ba? Minsan, stress sila sa homework nila, sa mga trabaho nila. Mas prone din kasi pwede siyang known naman na pwedeng trigger din ang mental state natin. Yung mga anxiety, yung mga anxious individual, yung high stress job, mas prone magkaroon ng reflux, no? Sa paggalaw kasi ng tiyan. Doc, na-mention niyo yung sa medyo stress. Does that include or may factor ba yung pag nagsiskip ka ng meals? Okay. Yung tiyan natin, may rhythm yan, no? Meron tayong cycle na nire-ready ng katawan natin nire-ready ng tiyan natin yung pagdating ng pagkain. So, ibig sabihin, mas mataas yung acid production, no? Kapag may particular time. Pag nag-skip tayo ng meal, so walang pagkain na pwedeng mag-buffer dun sa acid na yon. So, mas masakit. Mas magiging masakit tayo. Oo. So, mas maganda, mas nire-recommend na natin na regular yung pagkain, lalo na kapag may symptoms, may atake ng GERD, no?